Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Bro Ray. Pasyensya na po kayo kung ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video. At saka marami pong mga bagay na hindi naman kinakailangang malaman ng maraming tao. Ay ngayon, kaya ako gumawa ng video ay para ito doon sa mga nagtatanong sa akin. Gusto nilang maging malinaw sa kanila yung mga ginagawa nila na nag-aalinlangan sila kung gagamitin pa ba nila o hindi na. Kaya ngayon sa video na ito, kung gusto mong malaman o maliwanagan ka, sige, samahan niyo po ako sa video na ito. Okay, yun nga, nakita ko kanina, no? Meron na palang dumagdag na subscriber. Hindi ko alam kung sino ito. Doon po sa mga nagtatanong, nag-aalinlangan na gawin o alamin yung mga katotohanan tungkol sa spiritual, mga kapatid, no? Napakahirap po talagang pasukin ng spiritual. Hindi po yan madali. Sa paggawa nga ng kabutihan, napakahirap. Yan ang pinakamahirap gawin. Pero paggawa ng masama, napakadali lang. Ngayon, kung gusto mong tuklasin yung katotohanan, kailangan bukas yung inyong isipan, bukas yung puso mo, at kinakailangan malawak yung pangunawa mo. Kinakailangan yung puso mo malapit sa Diyos, may intindihan, may sinasabi ko sa iyo. Bakit marami nagagalit sa akin? Kasi nga, naninira daw ako, nasa sa demonyo daw yung sinasabi ko kasi hindi nga ako pinapagamit ng sator. Yung sator daw isa Diyos yun. Bakit daw ngayon hindi na pinapagamit, kaya sa demonyo daw ako nakikinig. Yung po mga kapatid, no, napakahina ko naman, no, napakawalang hiya ko naman tao kung sisiraan ko yung Diyos, no. Hindi ko po sinisiraan yun, at hindi ko po sinisiraan ang Diyos. Dahil ang Diyos po mismo nagsabi sa amin. Napakalalim po na dahilan nun. At sinabi sa amin kung bakit. At napakalinaw para sa atin, mga tao, na sabihin at unawain yung kung bakit hindi na ako pinapagamit ng sator. Kasi ang linaw-linaw Lahat ng testamento ng may sator, siyempre ginagamit yan ng tao. Yung lahat ng may tangan yan. Ngayon, sino na yung may gamit ng sator? Diba yung mangkukulam, gamit na sator. Kasi na-experience ko yan nakilala ko sila, nakasama ko pa sila. Sila yung mga tao na marunong sa spiritual, gamit pa nga nila yung daladalang testamento ng sator. Pero nangungulam sila. Pero tinetesting nila ang kapangyarihang napapaloob sa sator. Diba? So, pagdating sa spiritual, bawal po yun. Hindi mo po pwedeng subukan ng Diyos. Kasi meron pa siyang, ano pa yan monitor pa na ng Diyos yan yung pangalan na yan. Pero sa pangalan na yan, sinusubok ang maraming tao. Sinusubok yan. Lalo na kung may nagtuturo. Paano ninyo dadalhin ang pangalan ng Diyos? Diba? Nakikita ng Diyos na nalalapastangan yung pangalan niya. Diba? Banal yan. Tapos nababastos lang. Tapos napupunta lang sa hindi tamang tao. Diba? Yung marunong mangkulam, napunta dun yung sator. Yung mga hindi naman seryoso sa spiritual, napunta dun yung sator. Tapos ngayon, sila, napapanood ko, papayabangan sila, papalakasan sila. Diba? So, ano nangyayari? Hindi napapangalagaan yung pangalan ng Diyos. O anong ginawa? O sinabi sa amin, inalisan na ng kapangyarihan ang sator na kapangyarihan ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, yan yung sinamantala ng demonyo. Na sila na yung nag-manage niyan dahil nga nalaman na nila kung paano gamitin yan
Sila na yung nag-manage niyan. Diyan naman nila malilin lang yung mga tao. Nakakala ng mga tao sa Diyos, pero iba na yung gumagana. Kaya may nagsasabi pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Sabi naman ng iba, na depende sa tao sa nagdadala, pag mali yung ginawa mo, kaliwa, sa kaliwa ka sumusunod, sa kabila ka susunod. Pag tama yung ginagawa mo, sa puti ka sumusunod. Hindi pwedeng maging dalawa Hindi pwede. Kasi hindi na mapapayag yung Diyos na. Kasi ang kabutihan, ang kabanalan, hindi po pwedeng humalo yan sa masama. Lagi yang nakabukod. Yun nga, nagkakaroon niya ng laban-laban. Diba? Siyempre, nakikita yan ng Diyos na ginagamit yung kanyang pangalan sa hindi maganda. Diba? Napipili nila sa sarili nila. O ano sabi sa amin? Buti na lang nakawala ako dyan Buti na lang nakaalis ako dyan sa ganyang pagtuturo. Bakit? Nakita ko. Kaya ang gusto ng Diyos, hinahanap siya Nakita ko ang katotohanan nung nag-iisa ako. Tapos binigyan ako ng mga kasama. Mas lalo ko pang naintindihan ng spiritual. Tapos bigla kami tinanggal sa Sator. Bakit? Doon ako nagtaka. Kasi dati nga, yan yung ginagamit ko. Pero bakit inalis kami sa Sator? Yun na nga, pinaliwanag sa amin. Kontrolado na ng kalaban. So hindi na yan, wala na yan kanan, kaliwa. Hindi na yan masasabing may kanan, may kaliwa. Puro kaliwa na po yan. Sinabi sa amin ng Panginoong Hesus, kaya hindi ito paninira. Sinasabi ko lang yung totoo para maging aware yung iba. Hindi sila nalilito. Tapos iba may tatawag pa, brother, pa totoo yung sinasabi mo kasi parang nag-aalinlangan akong gamitin. Tapos bigla silang may napapanaginipan na huwag na raw gamitin yung Sator. Kasi nga, nagpapahiwatig na ang katotohanan. Kasi marami naliligaw. Marami nang napapaniwala. Kasi pwedeng gamitin yan sa mga sariling kapakanan lang, papayaman. Pwede Kasi hindi naman ganun yung gusto ng Diyos. Malalim. Ito kahit mapanood mo to, o sino ka man nagtuturo ng nakakausap mo yung Diyos. Sa akin mo itanong, kung talagang totoong nakakausap mo yung Diyos amang makapangyarihan sa lahat, paano nyo nakakausap yun? Napakagaling ninyong manligaw ng tao Diba? Palibasa yung mga tao na tinuturuan hindi alam yung buong katotohanan sa spiritual, kaya madali ninyo yung mapapaikot Pero ako, hindi nyo ako napaikot. Hindi nyo ako napaikot nung kaya ngayon, galit na galit kayo ngayon sa akin. Masama ang loob nyo ngayon sa akin. Bakit? Kasi sinasabi ko ngayon na wala na dyan yung kapangyarihan ng Diyos sa Sator. Totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Kasi si Lord mismo ang nagsabi sa amin. Marami siyang sinabi sa amin na hindi pwedeng sabihin sa tao. Kaya nga lihim na karunungan Diba? Tapos, ang daming panlilin lang Ang daming yung kukunin lang yung loob mo. Tapos, eto, mapapansin to ng tao Yung sarili mo, halimbawa, ikaw, yung sarili mo, mapapansin mo sa sarili mo to. Tama ba itong nalalaman ko? Sige, kung sa Diyos nga ito, ano ba yung nagiging resulta sa sarili ko? Baka mamaya mapaghangad ka na. Baka mamaya nagyayabang ka na. Baka mamaya nagiging naghahanap ka na ng pasyente. Diba? Kasi ito sabi ng Panginoong Hesus, ang totoong manggagamot na ang Diyos naman talaga yung manggagamot Pero tawag na rin sa mga kanyang mga napipili, manggagamot din. Sabi nila, ang totoo daw na manggagamot, hindi naghahanap ng pasyente. Dapat ang pasyente ang naghahanap sa manggagamot. Baka mamaya
Alam mo naman, ang kapangyarihan ng dilim, si Lucifer, o ang masama, di ba, naghahangad yan. Baka mamaya, ikaw na yun, nahanap ka ng hanap. Kasi pag hanap ka ng hanap ng mga pasyente, alam mo na, hindi yan sa Diyos. Dapat yung pasyente ang maghahanap sa mga maggagamot sa kanila. Di ba? Parang doktor eh. Di ba? Yung doktor, nandun lang, pupunta lang ng ospital. Yung mga pasyente, pumupunta doon sa ospital. Papa-check up. Tapos pag pupunta ng doktor. Di ba? Hindi yung doktor naghahanap ng mga may sakit. Di ba? Yung pasyente, ang kinakailangan maghanap. Kasi pag tayo yung naghahanap, ibig sabihin, naghahangad tayo. Yun ang paliwanag sa akin ng Panginoong Hesus. Siyempre, ang daming hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung paano sasabihin sa tao kasi may masasaktan. Kasi may marami kang masasagasaan. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Wala akong magagawa eh. Mamaya sa akin pa magalit yun pag hindi ko sinabi, pag hindi ko pinaliwanag. Binigyan pa ako ng authorized nun na magsalita. Kinakalimutan ko na nga lang itong channel na to eh. Kaya lang naawa ako dun sa mga tao na gustong maliwanagan yung isipan. Alam mo, napakasarap. Kung malalaman ninyo, kung maintindihan lang ng mga tao yung katotohanan. Kasi hindi ako pwedeng maloko sa tungkol sa spiritual. Lolokohin nila ako na nakakausap nila yung Diyos para maniwala ako. Yung Ama makapangyarihan sa lahat pa. Hindi nga yan, hindi nga yan malapitan eh. Kasi banal yan. Hindi nga yan malapitan kahit mga anghel sa langit. Wala nga nakakaalam niya kung nasaan ang Ama. Alam nila na nasa langit, pero wala nakakaalam ng kalagayan niyan. Maliban kay Panginoong Hesus. Dati-dati yun ang paniniwala ko. Kasi may nakakausap ako na Ama. Dati. Yung pala, hindi pa yun. So, nagugulat na lang ako. Na hindi pa pala ito. Alin ba dapat? Tsaka, minsan nakikita ako sa Bible, nandun din nakasulat. Yung mga ibang nangyayari. Pero may mga katotohanan na hindi nakasulat sa Bible. Tulad na lang ng nakasulat sa Bible, na 3 langit ang ginawa ng Diyos. Ayan sabi ng Panginoong Hesus, marami na siyang langit na ginawa para sa mga tao. Gumawa siya ng mas sigit pa sa 3. Ayaw niyang ipasabi kung ilang piraso yun. Kaya nakalihim yun. Ayan ba? Ba't kung alam ninyo yan, kung talagang nakakausap ninyo ang Diyos, dapat alam ninyo yan. Kaya hindi ako naniniwala na nakakausap nyo ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Alam ko yan. Hindi. Mamuntik mo na ako mapaniwala dyan. Kaya marami yung nabibilog yung ulo. Marami ninyong napapaikot yung kanilang kaisipan. Nakokontrol ninyo sila para maniwala sa inyo. Minsan nga may tatawag sa akin, nakausap daw nila yung Diyos. Napanaginipan daw nila. Pero hindi talaga makakausap ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kahit sinong tao. Kasi banal yan. Di tumingin nga sa liwanag niyan, mabubulag yung tumingin. Yung makausap pa, magbibigay pa sa inyo ng mensahe para sa mga tao. Sino niloko nyo? Kaya yung mga tao, lutong-lito na. Hindi mo alam kung kanino maniniwala eh. Diba? Tapos ngayon sa akin magtatanong, ako yung kukulitin. Kasi may gamit daw sila sa Sator, ba't ako hindi daw ako gumagamit ng Sator? Tapos pag pinaliwanag mo, naguguluhan pa rin sila, ididikdikan yung Sator. Yan pala dapat kung ipaliwanag, yung nagtuturo sa kanila, doon sila magtatanong. Kasi kung hindi sila maniniwala sa akin, pinapaliwanag ko naman, wala akong magagawa doon. Kasi hindi ko naman sila pwedeng pigilan. Yung kung anong gusto nila sa buhay nila. Minsan may nagtanong nga may basher pa nakakatuwa kayo, no? Malulungkot na lang ako din sa inyo nakakatuwa na nakakalungkot.
Kasi kung pwede lang no? Ang daming taong bulag, tapos may bubulag pa sa inyo, no? Kaya yung mga tao, kayo yung mga nakakakitang bulag, nakikita nyo na yung katotohanan, naririnig nyo yung katotohanan, pero kayo bingi, tapos bulag, parang itsapera yung katotohanan parang naghahari. Dito talaga sa mundong ito, maghahari talaga yung masama. Kaya kayo mag-isip-isip din kayo. Baka mamaya nagagawa lang kayong produkto. Ito na lang isipin nyo na lang. Lahat pwede daw magamot. Diba lahat? Paano nangyari yun? Hindi naman pwedeng pare-parehas. Diba? Lahat ng tao may kanya-kanyang gawain. Hindi lahat yan pare-parehas. Pansinin ninyo sa paligid. Diba? Saan kayo nakakitang halos gusto pare-parehas? Pare-parehas yung gustong layunin. Kita mo, piloto. Diba? Piloto, ilan lang yung piloto? Diba? Hindi lahat. Ilan yung doktor? Diba? Hindi lahat. Karpentero, hindi lahat. Tubero, diba? Hindi lahat. Ang daming driver, diba? Hindi lahat. Ang daming engineer, diba? Hindi naman lahat engineer Hindi naman lahat pare-parehas yung layunin. Tapos gusto lahat pwedeng magamot. Napakalaking kalukuhan yun. Kaya tao litong-lito na. Kasi kung nagagamit lang tayo ng isang tao para lang sa sariling kapakanan, hindi magmamanipis, hindi mangyayari. Kasi kabiling-bilin sa amin, hindi lahat pwedeng gamitin sa paggagamot. Yun lang, si Lord mismo ang pipili. Si Lord hindi tao. Si Lord mismo ang pipili. Tapos yung plus, minus, napakarami ko pang gustong ipaliwanag. Yung plus at saka minus, tsaka hindi, kalukuhan yung hindi natatanggal yung power. Kalukuhan yun. Talagang nababawasan yung power niya tapos nadadagdagan. Depende yan sa ng tao. Tapos sabi, ima-mindset tayo na hindi natatanggal yung power, malakas. Alam mo yun? Paano naging pinakamalakas yan? Ang karunungan lang naman na ibinigay sa tao. Diba? Hindi naman binibigay ng Diyos lahat yan. Tingnan mo, ang karunungan ng tao, parang gabuti lang ng buto ng mustasa ay binigay sa taong karunungan. Gano'n pa kalaki yun sa Diyos. Kasi, alam mo yung bubulagin ka. Diba? Pasalamat talaga ako. Nakapag-isa ako. Nakaalis ako sa isang lugar kung saan gagawin lang akong kasangkapan. Kaya pasalamat din ako sa Diyos. Kasi mahal niya ako Ginaguide niya ako. Tinutulungan niya ako. Ayun. Kaya ito lang masasabi ko. Sana magising ka. Buksan mo yung puso, ang iyong puso at isipan para maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Baka mamaya nagiging produkto ka lang para maniwala ka para sa kapakanan ng iba. Baka nagagamit ka lang. Diba? Ang kinakailangan mo, magtiwala ka sa Diyos, malalaman mo yung mga bagay na gusto mong malaman kung ipagkakaloob mo sa iyo. Ngayon, medyo mahaba na yung aking video, no? Marami pa akong gusto sanang sabihin na pwede makatulong sa inyo. So hanggang dito na lamang po. Babalik na ulit ako sa trabaho, no? Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po doon sa mga subscribe. Dito po walang pilitan. Pwede kayo lumabas, pwede kayo pumasok. Wala pong problema yan. So lang po mga kaibigan, mga kapatid. God bless po.